at pakinggan natin to. Meron tayong nakita dito sa social media at bibigyan lang natin ng konting reaksyon dahil talagang ikinatuwa ito ng ating mahal na Yorme. Itong sinabi ng ating mahal na Pangulo tungkol ito sa mga palpak na flood control at yung pakikialam ng ilang mga politiko dyan sa ahensya ng DPWH. Ito po at pakinggan natin itong ulat to ng isang radio station. Ito po. Ikinatuwa ni Manila Mayor Isko Moreno ang mga naging pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang ika-4 na State of the Nation Address o SONA. Partikular na tinukoy ni Mayor Isko ang pagpapaimbestiga ng Pangulo sa mga palpak na flood control project na nagpabaha sa ilang bahagi ng bansa, partikular na sa lungsod ng Maynila. Ayon kay Mayor Isko, pinatunayan mismo ng Pangulo sa kanyang talumpati na mayroon ngang mga hindi gumaganang pumping station dahil sa mga naging palpak na mga flood control project. Sinabi ni Mayor Isko na mukhang seryoso ang Pangulo na paimbestigahan ng mga politiko at mga ahensya na mga gumawa ng mga palpak na proyekto. Pangahawakan naman niyang sinabi ng Pangulo na kailangang managot ang mga politikong nakikialam sa mga proyekto ng DPWH. Nagkalabasan na at ating mahal na Pangulo na nagsabi na paiimbestigahan niya yang mga katarantaduhan ng mga flood control na yan, na yung mga ibang mga pumping station hindi gumagana. Kaya yan, kapag sumasapit ng tagulan, naku po, lalong-lalo na dito sa lungsod ng Maynila, lubog tayo. Dahil yung mga ilang pumping station natin dito sa Maynila ay wala, hindi na gumagana. Tapos kapag sinisi yung nagpagawang congressman, kung sino-sino nang ituturo. Ito'y tinuturo na yung DPWH, tinuturo na yung mga nakaraang congressman. Binobola na tayo na itong mga congressman na to. Pero lagot kayo kasi si Pangulong Bongbong Marcos na nagsabi na paiimbestigahan kayo mga pakialamerong mga politiko. Dito po sa Maynila, unahin natin paimbestigahan, mahal na Pangulo. Yung mga pumping station dito, yung mga flood control dito, paimbestigahan po natin yan. At malalaman natin kung sino nagpagawa niya. At hindi lang yan, pati yung mga barangay na pinagpapagawa dito. At sinisisi na naman ngayon yung mga DPWH. Di ba kawawa itong departamento na to? Di ba pagka pinapatayo, yung ito, yan natin yung barangay. Iwas muna tayo dito sa sa flood control. Mamaya babalikan natin yan. Yung barangay, di ba? Nung ginagawa yan, todo display ng ating pangalan. Nung inauguration yan, opening ng barangay, nandyan tayo, kompleto tayo, nagpapapicture ba tayo? Tapos ngayon, nasa illegal na lugar pala yung pagpapatayo ninyo, itinatanggi na natin. Meron pang isang congressman na sinasabi na dapat daw matuwa kasi nilagay sa tabi ng eskwelahan. Nilagay mo nga sa tabi ng eskwela, kaso nga sa bangketa naman. Diba? Sa dadaan yung mga tao, dinilagay mo rin sa peligro yung mga buhay ng tao dahil sa kalsada sila dadaan. Ay naku po Mario Jose, balik tayo dito sa flood control. Yung flood control kasi, nabanggit ng ating mahal na Pangulo yan. Yung SONA niya kanina. Nabanggit niya yan Yan ikinatuwa din yan ng ating mahal na Yorme. Talagang natuwa si Yorme dyan sa pagkakasabi ng ating mahal na Pangulo niya. At lubos siyang umaasa na gagawin talaga ni BBM na imbestigahan o paimbestigahan itong mga politiko na to na nakikialam dito sa mga proyekto ng DPWH. Lagot kayo ngayon. Ako, dito po natin unahin sa Maynila. Meron po dito 2 atang congressman na nagpatayo ng kung ano-ano, yung flood control. Naku po, hindi gumagana. Tapos ngayon nagkaroon ng baha. Hindi na daw silang nagpagawa. Diba, tinisisi na ng DPWH. Diba, yan ang mahirap Yan ang mahirap, yung mga ganyang sistema Kapag nagyayabang tayo, kung ano na pinatatayo natin, kapag palpak, sinisisi natin sa iba. Lagot kayo ngayon sa presidente. Presidente na ngayon nagsabi na paiimbestigahan kayo. Diba, yung mga politikong pakialamero, dapat kasi mga ilang congressman, mag-concentrate na lang kayo dyan sa Quadcom at saka yung paggagawa ng batas. Diba? Kasi mas okay kayo dyan Huwag nyo nang pakialaman yung mga flood control na yan. Diba tinan yung nangyari? Naging palpak. Diba? Pangulo na rin pala nakakaalam na marami talaga mga palpak na flood control at yung mga hindi gumagana ng pumping station. Alam din pala ng ating mahal na Pangulo yan.
Kaya lagot kayo, papaimbestigahan kayo ngayon. Di ba, pero napakaganda na sinabi ng ating mahal na Pangulo. Yung pagpapaimbestigan niya sa mga ganyang nangyayari, yung mga flood control, sama na natin yung mga nagpapagawa ng mga barangay hall na struktura na nakalagay sa illegal na lugar, sa bangketa. Paimbestigahan na rin po natin yan kasi pera din po ng taong bayan niya. Milyon-milyon po ang nagagastos dyan. Tingnan nyo ngayon, nasasayang na lang dahil nasa illegal sila eh. Di ba? Ngayon, papaimbestigahan na ng ating mahal na Pangulo yan. Naku po, maganda yan. Napakaganda. Siguro yung mga congressman ngayon, ilang congressman ngayon, parang yung nalungkot sila yung nung sinabi ni mahal na Pangulo yan kanina sa zona. Di ba, siyempre, alam nyo kasi ito real talk lang tayo. Makapagpasikat lang po kasi tayo, makapaggawa lang tayo ng kahit na ilalagay natin sa illegal na lugar, mga nakakaabala. Basta't makapagpasikat lang tayo, gagawin natin, hindi po natin pinag-iisipan kung ano yung project na ginawa na, nakakaabala ba o hindi. Di ba, yan dapat na pinag-iisipan natin, yung mga flood control natin, gagana ba yan o hindi. Di ba, bago natin na pagawain, dapat yung pulido, yung walang palpak. Ang nangyari, nagkanda palpak na. Anong nangyari, di ba? Si Mayor Isko Moreno, pinagsusundot din yun ng kanal dito nung nagbaha eh. Diba? Tingnan nyo, may iniwan nyo dito, diba? Kaya lubos kaming umaasa ng mga Manileño kay Pangulong Bongbong Marcos na sana to pa rin niya na paimbestigahan itong mga politiko na to, itong mga pakialamerong politiko na to na nakikialam sa mga ahensya ng gobyerno. Dapat yan po ang paimbestigahan natin kasi nasasayang po ang pera ng taong bayan. Kaya umaasa po kami mga Manileño, natutuparin nyo po ang inyong sinabi na paimbestigahan itong mga politiko na to. Magandang araw po at God bless po.